Welcome to Donmar TV News Channel. Paninindigan po ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagsusulong ho ng arbitral award na nakuha ng Pilipinas kontra China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Ito'y matapos maliitin ng Pangulo ang nasabing desisyon kamakailan kung saan ay sinabi niya na piraso lamang ito ng papel na karapat-dapat na maitapon sa basurahan. Sinabi ng DFA na ang pahayag ng Pangulo sa 75th UN General Assembly sa 2016 South China Sea Arbitral Awards ay patuloy na nagsisilbi bilang supreme expression para sa foreign policy sa WPS issue. Mababatid na binatikos ng Pangulo ang dalawang dating opisyal ng Pilipinas dahil po sa kanilang mga puna kaugnay sa paraan ng paghawak ng gobyerno sa issue. Matatandaan na nagkalat po sa ilang bahagi ng Pilipinas sa South China Sea ang napakaraming militia vessels ng China na dahilan upang maghain ng DFA ng sunod-sunod na diplomatic protest. Iniwala naman ng ilang senador na walang pakinabang sa bansa ang debate ni Pangulong Rodrigo Duterte at dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio tungkol po sa West Philippine Sea issue. Ayon kay Senate President Tito Soto, duda siya na merong mapapala ang bansa mula sa nasabing debate. Ipinunto naman ni Senate Foreign Relations Committee Chair Aquilino Coco Pimentel na hindi na kinakailangan ng debate dahil mas interesado na ngayon ang mga Pilipino sa mga mas mahalagang bagay tulad ng pagkain at pagkakakitaan. Dagdag pa ni Pimentel, kapag matuloy ang debate ni Duterte at Carpio ay ipakikita lamang nito sa mundo na hati-hati ang mga Pinoy sa nasabing issue. Iginit naman ni Senador Ping Lacson na hindi dapat hayaan ng bansa na magkagulo sa atin. Ang debate ni Duterte at Carpio hanggang sa punto na dahan-dahang pinapasok muli ng China ang ating mga teritoryo. Senate President Tito Soto, ito raw Pilipinas, walang ibang opsyon, walang ibang hakbang maliban sa migipag-usap na lamang, migipag-negotiate sa China sa paksain ng West Philippine Sea. At ito ay kahalintulad ng posisyon ni Presidente. Senate President Tito Soto, hindi po pwedeng dadaanin natin sa digmaan. Kaya walang iba tayong opsyon, walang ibang hakbang dyan. Kung hindi, nag-aaway tayo dyan sa teritoryo niyan. Sangayon sa'yo yan. Sangayon naman sa akin, ako ang may karapatan dyan. O edi pag-usapan natin kung anong magandang diskarte na pareho tayo makikinabang. Kung ayaw mong ibigay talaga yan. O hindi po ba? But, samantala, kasi sabi ni Senate President, kayong mga nagkikriticize, kasama niya yung mga kasama niya sa Senado, doon sa mga payag ni Presidente. Ano naman bang gusto niyo talagang gawin niya? Wala naman siyang ibang magagawa. There are only two things we can do. Dalawang bagay lang. Isa, pag-usapan natin dyan with China, o makipagdigmaan tayo. Ano bang gusto niyo dyan? Kasi kung ako ang Presidente, sabi ni Soto, masyadong tumaas, ibaba mo ng konti. Sabi ni Senate President Soto, kung ako ang Presidente, tatanungin ko itong mga kritiko ko. Anong gusto nyo? Usapang masinsinan? O madugong digmaan? Ano? Wala, sabi niya, isa lang talaga. Negosasyon lamang. Unang-una sabi niya, wala naman tayo dun sa lugar na yun. Sabi niya, sinasabi, meron tayong lugar doon. At sinasabi niya, yun daw, ruling ng tribunal. Sinasabi lang daw, na meron tayong karapatan. Wala naman daw sinasabi ng palayasin ng China.
Pero sa madaling sabi niya, ang pinakabuod ng sinasabi ko, walang ibang paraan para makakuha natin yon maliban sa makipag-usap na lang tayo ng masinsinan o makipagyera tayo. At sabi niya, hindi ibig sabihin na kung si Presidente Duterte sinasabing, diplomatic talks tayo, hindi ibig sabihin, binababaan natin at tinatanggalan natin ng kalidad yung hakbang ng gobyerno upang ipagtanggol ang kasarinlan ng bansa. Mali eh. Yan o kasi ang linya ng mga kalaban. Gusto talaga nila either maging agresibo ka o kaya naman, sabi nila, punta tayo sa United Nations. Ang problema nga ho, pagdating sa United Nations, wala naman nangyayari. Unang-una, bakit kanyo? Meron na nga arbitral award, di ba? Ba't hindi nila mapatupad? Sige nga. Amerikano, ganun din. Bakit hindi rin tayo matulungan para makuha? Hindi rin, takot din eh. Hindi sa takot sa China. Actually, ang takot ng Amerika, at for that matter, lahat ng bansa, mag-meet siya ng isang digmaan na tutungo sa nuclear war. Digmaang nuclear, nang ibig sabihin, tayo'y mawa-wipe out sa planetang lupa. Yun. Kaya ang nangyayari nang nagigirian lang, takutan, pero actually, maayos yan sa pag-uusap. Kaya nga hindi ba sinasabi ko, matalino nga itong presidenteng ito. Dahil since hindi naman natin makakuha yan ng santong paspasan, hindi ba? O di danin muna natin santong dasalan. Habang yung paksa na yan ay hindi natin magawan ng permanenteng solusyon, pumunta muna tayo dun sa iba namang paksain. Yung paksaing kalakalan, paksaing pagbabahagi ng mga impormasyong intelihensya kaugnay sa terorismo, kaugnay sa droga, yung pag-uugnayan nating sosyal o kultural, pagpapalitan ng mga magagaling nating mga estudyante, pagtutulungan, sa anong paraan, marami silang pera, pautangin tayo, magagaling yung mga technocrats nila, pahiramin tayo, turuan tayo, yun! Ang problema. Pagkatapos may nasilip na naman sila. Ulitin ko na naman. Sabi ni Presidente, isang kapirasong papel lang yan. Problema sa inyo, hindi nyo iniintindi sinasabi ni Presidente. Dating Justice Tony at saka dating Secretary Del Rosario at sino-sino pa kayo dyan. Ang sinasabi niyang isang kapirasong papel, tinutukoy niya lahat ng kasunduan dito sa balat ng lupa sa dalawang bansa o 3 o 4 na bansa. Lahat na international agreement. Ang sinasabi niya ganito, kahit na nasa papel yan, pero kung yung mga naririyan na pumasok dyan ay hindi nila patutupad, hindi nila gagawin yung bahagi nila, walang kwenta yung papel na yan.